Problemang pangkalusugan ang gustong tugunan ni Ryan Ponce, kumakandidatong konsihal sa ika-4 na distrito ng Manila, sa pamamagitan ng paglulunsad ng wellness caravan sa iba't ibang lugar sa Sampaloc, Manila. Kabilang sa mga serbisyong hatid nito ay ang pamamahagi ng libreng gamot at reading glasses, pagsasagawa ng acupuncture at stroke therapy, gupit, kulay at hot oil. Ayon kay Ponce, ang kakulangan ng libreng gamot sa mga local health center ang nagtulak sa kanyang ilunsad ang wellness caravan sa iba't ibang barangay sa Sampaloc. Yan yung pinaka-main program na sinimulan ko talaga, yung libreng gamot. Kasi ayoko dito sa Sampaloc na may mamamatay dahil hindi lang nakainom ng maintenance medicine. Parang masyadong malungkot naman. Binatikos ng kandidato ang kakulangan ng gamot sa ospital ng Sampaloc na inuugnay niya sa mga doktor na may-ari umano ng butika sa labas. Yung gamot, laging wala. O bakit laging walang gamot sa ospital ng Sampaloc? Alam niyo kung bakit? Paano yung mga doktor, sila may-ari nung butika sa labas? Iyon ang nangyayari. Karaniwang apektado sa problemang ito ang mga senior citizens na kadalasang nangangailangan ng maintenance medicine para sa mga sakit, gaya ng diabetes at high blood. Dahil dito, mas inuunang tugunan ng wellness caravan ang mga pangangailangan ng mga senior citizen sa bawat barangay, lalo na ang pamamahagi ng gamot at pagsasagawa ng therapy. Mariin din niyang pinuna ang kakulangan sa pasilidad, mabagal na serbisyo at pagpapabaya umano ng ospital ng Sampaloc sa kanilang mga pasyente. Sa ospital ng Sampaloc, 4 lang ang isasagot sa iyo pag nagpunta ka sa ospital ng Sampaloc. Ito, sabi nyo na, alam nyo na ospital ng Sampaloc tingnan natin kung tama. Ang unang isasagot sa iyo dyan, pasensya ka na walang doktor. Tama? Tama. Pangalawa, pasensya ka na, walang kama at gamot. Tama? Tama. Pangatlo, pagtapos mong pumila maghapon ng napakahaba, ikaw na yung nasa harap, sabihin sa'yo, pasensya na, cut off na kami. Tama? Tama. Pang-apat, ang pinakamasusungit na tao nasa ospatay ng Sampaloc. Tama? Tama. Sa kabila ng mga isyong pangkalusugang kinakaharap ng kanyang distrito, naghain ang kandidato ng iba't ibang pamamaraan kung paano niya matutugunan ang mga problema sa serbisyong pangkalusugan, lalo na sa ospital ng Sampaloc. Ang pangako ko sa inyo, ito po 2 bagay. Una, pag tayo ay swinerte, ang unang-unang ordinansa na ipapasa natin, body camera sa lahat ng nagtatrabaho sa ospital. Para makita natin kung ilang minuto kayo bago inasikaso. Makita natin kung maayos ba kayong kinausap. Kasi lahat yan ang susungit. Doon natin sila babantayan. Okay ba sa inyo yun? Maganda ba yun? Maganda yun. Pangalawa, ang gagawin natin, alam nyo kung ano? Pag nanalo si Kuya Ryan, di ba meron silang toldang mainit dun sa labas? Uupo ako doon. Monday, Wednesday, Friday, babantayan natin. Ipinapangako rin niya ang pagsasaayos ng sistema sa pagtanggap ng benepisyo ng mga senior citizen. Yung sa senior citizens benefits, kasi malapit sa akin yung mga senior citizen So, tuloy-tuloy kami sa pag-aayos ng medyo naligaw na guidelines. Aayusin natin yon at hanggang maibalik natin kung ano talaga yung tunay na intensyon ng batas. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-ikot ng wellness caravan sa iba't ibang barangay sa Sampaloc, Manila. Bagamat may pag-aagam-agam kung magpapatuloy ba ang programang ito matapos ang eleksyon, walang dudang ang tanging hangad lamang ng mga taga-Sampaloc ay ang matugunan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan. Para sa BJ 101, Hensel Barnedo, nagbabalita.